Si Andrea ay isang tahimik na babae, matalino at mahilig magbasa. Isa siyang honor student sa kanilang klase sa kolehiyo at malaki ang respeto ng mga tao sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na natamo niya sa buhay, may isa siyang bagay na hindi pa natatagpuan, ang tunay na pagmamahal. Ang kanyang pinakamahusay na kaibigan, si Carla, ay laging nariyan para sa kanya. Si Carla ay masayahin, palabiro at hindi matitinag kapag nagsimula na siyang magsalita tungkol sa mga crush at heartbreak sa kanyang mga kaklase. Ngunit may isang lalaki na palaging nakakapansin kay Andrea, si Jake, ang pinakamatalik niyang kaibigan at isa ring kakolehiyo. Si Jake ay may hitsura, charm at natural na kabaitan. Hindi lingid kay Andrea na may espesyal na nararamdaman siya kay Jake, pero hindi siya sigurado kung ganun din si Jake sa kanya. Tinatago niya ang kanyang nararamdaman kay Jake dahil ayaw niyang masira ang magandang pagkakaibigan nila. Isang araw, inaya ni Jake si Andrea at Carla na magkakape sa isang paborito nilang cafeteria. Wala siyang kaalam-alam na iyon ang magiging simula ng lahat ng mga hindi inaasahang pangyayari. Habang nagkakasiyahan sila ni Carla at Jake sa cafeteria, may isang hindi maipaliwanag na tension sa hangin. Si Jake, na dating palaging masayahin at bukas sa lahat, ay tila may mga bagay na hindi sinasabi kay Andrea. Minsan makikita niyang nakatingin ito sa kanya ng medyo matagal, pero kapag magkakasalubong ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas at maghahanap ng ibang bagay na pag-usapan. Hindi ito nakaligtas kay Andrea. Habang nakikinig sa mga kwento ni na Carla at Jake, may mga pagkakataong nararamdaman niyang may hindi sinasabi ang mga ito. Ngunit pinili niyang tumawa na lang sa mga kwento at sa patuloy na usapan. Ayaw niyang magduda ng walang dahilan. Pagkatapos ng ilang linggo, si Jake ay naging abala na sa mga proyekto at ang kanilang mga pagtambay ay nagiging mas bihira. Mas madalas na lang silang magkasama kapag may mga group study sessions pero hindi na kagaya ng dati. At minsan, napapansin ni Andrea na hindi na siya ang madalas kausap ni Jake sa klase. Isang araw nagkaroon ng group project ang klase nila. Si Andrea, si Carla at si Jake ang itinakdang magkagrupo. Habang nag-uusap sila tungkol sa project, may mga pagkakataong magkasama silang tatlo, pero madalas na hindi na magkasama si Jake at Andrea sa mga usapan. Palagi nang si Carla ang nagiging tagapamagitan, ngunit ang mga titig ni Jake ay hindi nawawala sa kanya at kahit hindi siya nagsasalita, may nararamdaman siyang kakaibang sakit sa puso. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya makapaniwala sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aaral, nagkaroon ng isang small gathering ang buong klase nila sa isang bar para mag-relax. Si Carla, na palaging buhay na buhay sa mga ganitong mga okasyon, ay nang-invite kay Andrea at Jake. Agad naman itong pumayag ni Andrea na kahit medyo pagod, ay gusto pa ring makihalubilo sa mga kaibigan. Habang sila'y nagkakasiyahan, hindi maiwasan ni Andrea na mapansin ang ilang mga kakaibang galaw ni Jake. Minsan, kapag tinatanong siya ni Andrea, parang may laging iniwasan siyang sagutin. Mas lalo niyang naramdaman na may itinatago ito kaya't hindi maiwasang magtaka. Pero wala siyang matibay na ebidensya hanggang isang insidente ang nagbukas ng kanyang mga mata. Pagtapos ng gabi, habang naghihintay sila sa labas ng bar para sumakay ng taxi, bigla na lang yumakap si Carla kay Jake. "Gabi na, Jake, mag-ingat ka," sabi ni Carla at sa isang iglap, nahulog ang kanyang labi sa pisngi ni Jake. Nakaramdaman ng kasiyahan si Carla sa nangyari. Napansin ni Andrea ang hitsura ni Jake na parang may kaba at mabilis na itinulak si Carla palayo. Ngunit bago pa ito magbigay ng paliwanag, napansin ni Andrea ang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa ni Carla at nang kunin niya ito, gumuho ang kanyang mundo. Isang sulat na naglalaman ng mga salita na hindi niya inaasahan. "Hindi ko kayang itago pa, Jake. Mahal kita at iniisip ko kung paano ko sasabihin sa'yo." Tumigil ang oras ni Andrea. Lumingon siya kay Carla at Jake at sa isang sulyap, nakita niyang magkasunod na nag-iwas ang dalawa ng tingin. Ang sakit sa puso niya ay parang isang matalas na kutsilyo na bumaon sa kanyang puso na hindi niya kayang ipaliwanag. Alam niyang may nangyaring higit pa sa pagkakaibigan nila. Nang makita ni Andrea ang lihim na sulat, naramdaman niyang parang nawalan siya ng lakas.
Ang sakit ng pagkabigo hindi dahil sa iniwasan siya ni Jake or ni Carla, kundi dahil may gusto si Andrea kay Jake. Habang naglalakad sila papuntang taxi, ang isipan ni Andrea ay puno ng kalituhan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang dalawang tao na ito, ang kaibigang si Carla at si Jake na naging espesyal sa kanya. Kaya't bago pa maghiwalay ang kanilang mga landas at magtapos ang gabi, nagdesisyon siyang magsalita. Jake, nagsimula si Andrea, ang boses niya ay may halong takot at kalituhan. Carla, pumaatras siya at humarap kay Jake, na siya namang tumitig sa kanya ng seryoso. Alam ko, alam ko na may nangyari sa pagitan ninyong dalawa. Tumahimik ang paligid. Si Carla ay nakatingin lang, naguguluhan pero hindi makasagot. Si Jake naman, tila nahirapan sa mga tingin ni Andrea na puno ng sakit. Alam ko rin, patuloy ni Andrea, na hindi ko kailanman sinabi sa inyo pero may nararamdaman ako kay Jake. Matagal ko nang gustong aminin, ngunit natakot akong masaktan, natakot akong mawalan ng kaibigan, lalo na si Carla. Nag-iba ang ekspresyon ni Carla. Hindi galit, kundi parang naguguluhan din, kasabay ng mga salitang hindi niya malaman kung paano sasabihin. Andrea, hindi ko inaasahan na may gusto ka rin kay Jake. Hindi ko naman gustong masaktan ka. Si Jake, na kanina pa tahimik, ay biglang nagsalita. Andrea, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin to. Hindi ko rin sinadyang magka-feelings kay Carla. Pero, hindi ko alam kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Si Andrea ay humugot ng malalim na hininga at sinubukang magpatawa, kahit na nahulog na ang luha sa kanyang mga mata. Siguro nga, hindi ngayon ang tamang oras para umamin, sabi niya ng matamlay. Pero sigurado akong makakayanan ko to. Sa gabing iyon, hindi na natuloy ang kanilang biyahe pa uwi. Ang mga salobin ni Andrea ay parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, ngunit isang bagay ang natutunan niya sa karanasang ito. Hindi kailanman magiging madali ang mga nararamdaman niya, ngunit mas mabuting aminin kaysa magtago ng sekreto. Matapos ang ilang sandali ng matinding katahimikan, nagsimula ng maglakad si Andrea palayo kay Jake. Gusto niyang itago ang sakit na nararamdaman, ngunit hindi niya kayang takpan ang mga luha na nagsimula ng magtago sa kanyang mata. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, ngunit wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang lahat. Hindi pa rin nakapagsalita si Jake. Nanatili siyang nakatayo sa lugar, tinitingnan si Andrea na palayo ng palayo, at ang mga salitang gusto niyang sabihin ay tila nagiiwan ng butas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano sasabihin o kung anong sasabihin sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng pagkalito, hindi lamang tungkol sa nararamdaman ni Andrea, kundi pati na rin sa kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang humakbang patungo kay Andrea, ngunit bago siya makarating, huminto siya at kinuha ang huling pagkakataon na mag-isip. Si Andrea, ang babaeng matagal na niyang kinagigiliwan sa mga mata ng isang kaibigan, ay nagbukas ng puso sa kanya, at si Carla na best friend niya ay may ibang nararamdaman din sa kanya. Kaya nang makalapit siya kay Andrea, iniiwasan pa rin niya itong makipag-ugnayan ng may malalim na pag-uusap. Nagdalawang isip siya kung dapat bang sagutin ang nararamdaman ni Andrea o manatili na lamang sa kasalukuyang estado ng pagkakaibigan nila. Andrea, malumanay niyang tawag sa kanya at tinanaw siya mula sa likod. Nagpanggap siya na hindi masyadong alintana, ngunit ang mga mata ni Jake ay puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yon mula sa'yo. Tumahimik siya sandali bago nagpatuloy. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Parang ang daming nangyayari. Hindi ko pa kayang sagutin yan. Si Andrea, na nakatingin lang kay Jake, ay humugot ng malalim na hininga at napangiti ng pilit. Okay lang, Jake. Naiintindihan ko. Ang sabi niya, ang boses ay malambot at walang galit. Wala akong hinihinging sagot. Gusto ko lang na malaman mo ang nararamdaman ko at ayoko na maghintay ng walang kasiguruhan. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Walang nagsalita, ngunit ang bawat segundo ay parang isang buhawi na bumabalot sa kanila, punong-puno ng pagdududa, mga hindi nasabi. Si Jake, na hindi alam kung anong mararamdaman, ay hindi pa rin nagsalita. Naramdaman ni Andrea ang pagkabigo sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang maging matatag.
Siguro nga, hindi pa ang tamang panahon para sa atin, Jake. Hindi ko kayang maghintay na lang na walang katiyakan. Naglakad si Andrea palayo, ngunit hindi na niya iniiwasan ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Alam niyang may mga bagay na hindi pa niya kayang tanggapin, ngunit masakit man, natutunan niyang aminin ang nararamdaman at tanggapin ang mga bagay na hindi niya kontrolado. Si Jake, na naiwan sa likod ay nanatiling nakatayo, puno ng mga tanong at hindi pa masagot na sagot. Siguro darating din ang araw na magkakaroon siya ng tapang na magdesisyon. Ngunit sa gabing iyon, hindi pa sigurado si Jake. Nasa bahay na si Andrea ng sumunod na araw. Tahimik siya sa kanyang kwarto, nakaupo sa gilid ng kama habang ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung paano magsimula muli. Ang mga pakiramdam ay parang gulong na hindi tumigil sa pag-ikot. Ang gabing iyon, ang pag-aamin na ginawa niya kay Jake ay nagbigay sa kanya ng magkahalong kaluwagan at sakit. Hindi na niya kailangang magtago ng mga nararamdaman, pero ang kawalan ng sagot mula kay Jake ay nag-iwan ng malaking tanong sa kanyang isipan. Isang linggo ang lumipas mula nang maganap ang gabing iyon, at si Andrea ay hindi na masyadong nakikita sa klase. Parang wala siya sa mood makisalamuha, at kahit si Carla ay hindi matanggap kung anong nangyayari sa pagitan nila. Minsan, nararamdaman niyang may kalungkutan si Carla dahil hindi na rin sila ganun ka-close tulad ng dati. Isang araw, habang si Andrea ay naglalakad patungo sa kanilang library para mag-aral, nakita niyang papalapit si Jake. Nakita niya ang pamilyar na porma ng kanyang kaibigan, ngunit may isang kakaibang tensyon sa kanilang pagitan. Nagdadalawang isip si Andrea kung dapat ba siyang magpatuloy sa paglalakad o tumigil at makipag-usap sa kanya. Nagdesisyon siyang huminto at hindi nagtagal, tumigil din si Jake sa harap niya. "Hi," sabi ni Jake, ang boses ay nag-aatubili. "Gusto ko lang sana makipag-usap sa'yo, Andrea." Tumingin si Andrea sa kanya at kahit hindi pa siya handa, ramdam niyang kailangan nilang ayusin ang lahat. "Ano yon, Jake?" tanong niya, ang mga mata ay puno ng pagdududa. "Ang dami ko nang naiisip nitong mga nakaraang araw at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag," sabi ni Jake. Ang mga mata niya ay tila may kabuntot na tanong. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan natin, pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinadyang magbigay sa'yo ng maling feelings." Si Andrea, na nagtatangkang umalis, ay sumagot, "Baka nga hindi ko na kailangan ng mga paliwanag, Jake. Hindi ko naman inisip na magiging ganito ang lahat. Siguro magkaibigan pa rin tayo." "Pero hindi ko kayang makita kang masaktan," sagot ni Jake, at ang mga mata niya ay seryoso. "Alam mo, hindi ko alam kung paano ko mararamdaman. Hindi ko pa rin alam kung anong nararamdaman ko, pero ang hindi ko magawa ay itulak ka palayo." Nagkatinginan sila, at ang ilang segundo ng katahimikan ay naging puno ng mga hindi nasabing saloobin. "Kaya nga," sabi ni Andrea, na nagsimulang maglakad pabalik. "Baka nga yun na ang sagot, Jake. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad. Minsan, kailangan lang natin tanggapin na hindi natin malalaman agad ang lahat." Si Jake ay nakatayo lamang, nagsusumikap na intindihin ang sinabi ni Andrea. "Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko, pero sana malaman mong hindi kita tinitake for granted." Bago pa siya makapagsalita, naglakad na si Andrea palayo. "Siguro, darating ang tamang panahon para malaman natin ang lahat, Jake," ang huling sinabi ni Andrea habang siya ay naglalakad. At sa mga sumunod na linggo, si Andrea ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Pinili niyang mag-focus muna sa sarili, mag-aral, at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magpapalakas sa kanya. Si Jake naman ay nanatiling niyang kaibigan, ngunit may kalungkutan. Isang tanong na patuloy niyang tinatanong sa sarili kung anong mangyayari sa kanila. Ang bawat isa ay may sariling laban na sinusubukan nilang pagtagumpayan, at sa huli, napagtanto ni Andrea na hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga sagot ay matutuklasan agad. Ngunit natutunan niyang hindi kailangan ng sagot upang maging buo. Minsan, ang pagiging tapat ang pinakamahalaga. 3 linggo ang lumipas mula nang magkausap si Andrea at Jake, at parang unti-unti na nilang natanggap na ang relasyon nila bilang magkaibigan ay hindi na gaya ng dati. Si Andrea ay mas naging tahimik sa klase at madalas siyang abala sa mga bagay na magpapalakas sa kanya.
Si Jake naman, bagamat hindi na nila masyadong nakakasama ang isa't isa, ay hindi maiwasang mag-isip kay Andrea. Laging naglalaro sa kanyang isip ang mga salitang sinabi ni Andrea na hindi na kailangan ng sagot, na kung magkaibigan pa sila, kailangan nilang tanggapin ang mga hindi nila alam. Minsang nagkita sila sa campus, hindi na tulad ng dati na madalas silang magkasama sa mga lakad. Si Jake, kahit na sinusubukan niyang maging masaya, ay hindi matanggal sa isip ang mga tanong tungkol sa nararamdaman niya. Tinatago niya ito, pero sa bawat araw na magkasama sila, parang lalong nahihirapan si Jake na pigilin ang nararamdaman. Alam niyang kailangan niyang aminin sa sarili at kay Andrea kung ano ang totoo. Isang hapon, habang ang klase nila ay tapos na at magkaabang sa bus para pauwi, nakita ni Jake si Andrea sa isang tabi, nagbabasa ng libro. Hindi nakapagpigil si Jake at lumapit sa kanya. "Andrea, pwede ba kitang makausap?" Tanong ni Jake, at may kalakip na kaba sa kanyang boses. Napatingin si Andrea sa kanya at nakita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Jake. Sumang-ayon siyang huminto at inilapag ang libro sa tabi. "Oo naman, Jake. Anong kailangan mo?" Hindi alam ni Jake kung paano sisimulan, ngunit ramdam na niyang kailangan niyang sabihin ang nararamdaman. "Alam mo, Andrea, sa lahat ng nangyari, parang iniwasan ko yung nararamdaman ko. Kung tatanungin mo ako, wala akong ibang dahilan kundi ang matakot. Matakot na baka masaktan kita o baka mawala ang pagkakaibigan natin." Si Andrea, na tahimik na nakikinig, ay hindi nagsalita. Nakatingin lang siya kay Jake, parang inaabangan ang mga susunod na sasabihin nito. Pero kung iisipin ko, wala akong karapatan magtago. Gusto ko sanang malaman mo na. Napansin niyang nahirapan siya magsalita. "Na gusto kita, Andrea. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman yon. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero hindi ko na kayang itago." Dahil sa mga salitang iyon, parang tinamaan si Andrea. Lahat ng mga tanong na matagal na niyang itinago ay parang biglang nagkaroon ng sagot. Naramdaman niyang ang sakit na dulot ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa ay unti-unting nawawala. Ang mga pader na itinayo niya sa pagitan nila ay nagsimulang gumiba. "Jake, matagal ko nang nararamdaman," sagot ni Andrea. Ang tinig ay may bahid ng mga emosyon. "Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko sa nararamdaman ko. Tingin ko, pareho tayo na takot kaya ayaw natin umamin sa isa." Ngumiti si Jake at sa wakas, naging malinaw sa kanya ang lahat ng ito. "Siguro nga, Andrea, kung may takot man, ito'y takot na magbukas ng puso natin. Pero hindi ko kayang itago pa, hindi ko kayang mawala ka." Habang naglalakad sila papuntang bus, magkausap sila, nagbabalik loob sa isa't isa. Bawat hakbang nila ay parang patungo sa isang bagong simula, isang pagkakataon na muling pagtutulungan. Si Andrea, na hindi pa rin ganap na sigurado kung saan sila patungo, ay hindi na nakaramdam ng takot. Ang pagkakaibigan nila ay naging mas matibay, at ngayon siya'y umaasa na sa tamang panahon, ang mga nararamdaman nilang dalawa ay magiging gabay nila sa mas maliwanag na kinabukasan. Naging mas magaan ang pakiramdam ni Andrea mula nang magkaaminan sila ni Jake. Ang mga gabing puno ng pag-aalinlangan at sakit ay napalitan ng mga araw na puno ng tawanan at magaan na usapan. Nagkasama sila sa mas maraming pagkakataon, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang magkasintahan. Ang bawat sandali ng kanilang oras ay naging espesyal, at sa wakas, si Andrea ay nakaramdam ng saya na matagal na niyang hinahanap, ang pagmamahal ni Jake, ang lalaking matagal niyang pinapahalagahan. Sa mga una nilang linggo bilang magkasintahan, hindi na nila itinago ang kanilang relasyon. Madalas silang magkasama sa mga klase at kahit sa mga simpleng lakad pagkatapos ng school. Ngunit, hindi rin nakaligtas sa kanilang mga kaibigan ang pagbabago sa kanilang dalawa. Si Carla, na best friend ni Andrea mula pa nung high school, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang distansya. Alam niyang si Andrea at si Jake ay may espesyal na relasyon, pero hindi niya inasahan na magiging ganito kalaki ang epekto sa kanya. Minsan, kapag magkakasama silang tatlo, nararamdaman niyang may hindi tamang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Isang hapon, habang nagsasalo-salo sila sa isang kapehan, si Carla ay tahimik lang. Si Andrea at Jake ay abala sa kanilang kwento,
at paminsang nagkakasundot at nagtatawanan. Ngunit si Carla, na nakatingin lang sa kanila, ay hindi makapagpigil na magsalita. Hindi ko na kayang magpanggap, sabi ni Carla, ang boses ay medyo malamig. Alam ko na may ugnayan kayong dalawa. Nagulat si Andrea at Jake sa sinabi ni Carla. Carla, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andrea, nagsisimula ng mag-alala. Alam ko may relasyon kayo, sagot ni Carla na tinitigan si Andrea. Pero mas pinili mo si Andrea sa aming dalawa, Jake. May halong lungkot sa mga mata ni Carla habang nagsasalita. Si Jake na hindi inaasahang makakasaksi ng ganitong reaksyon mula kay Carla ay nagsimulang mag-alala. Carla, hindi naman ganun. Kaibigan pa rin naman kita. Ngunit si Carla ay hindi makapaniwala. Hindi ko naman sinasabing hindi ko na kayo tanggap, Jake. Ang hirap lang kasi na makita kayong magkasama lagi, tapos ako na lang ang mag-isa. Ang tono ni Carla ay nagsimula ng maging emosyonal. Pakiramdam ko na wala na ako bilang kaibigan, parang ako na lang mag-isa. Ang puso ni Andrea ay tumibok ng mabilis sa narinig niyang mga saloobin mula kay Carla. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng best friend, ngunit hindi niya alam kung paano nito tatanggapin ang pagkakaroon nila ng relasyon ni Jake. Carla, hindi ko kayang mawalan ng kaibigan, sabi ni Andrea, ang boses ay nanginginig. Mahalaga ka pa rin sa akin, hindi ko ito ginagawa para iwasan ka. Gusto ko lang na sana tanggapin mo kami. Si Carla ay napabuntong hininga at nagtakip ng muka gamit ang mga kamay. Siguro nga, nahirapan lang ako. Hindi ko kayang makita kayong masaya habang ako na lang mag-isa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tinangka ni Jake na patahimikin ang lahat. Carla, mahalaga ka sa buhay namin. Hindi kami magiging ganito kung wala ka. Magkaibigan pa rin tayo at walang makakapagpabago dun. Bumangon si Andrea at niyakap si Carla. Walang magbabago, Carla. Kahit ano mangyari, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Si Carla ay tumango at nakaramdam ng konting ginhawa sa puso. Ngunit ang mga susunod na linggo ay magiging isang mahirap na pagsubok para sa kanilang pagkakaibigan. Alam ni Andrea na hindi magiging madali ang lahat, ngunit ang pinakaimportante ay ang mga desisyon nilang magkaibigan at magkasintahan ay pinili nilang lutasin ito ng magkasama. Matapos ang mga linggong puno ng mga hindi pagkakaintindihan at nagbabadyang selos, si Carla ay unti-unting napansin na nahulog na nga siya kay Jake. Hindi lamang dahil sa mga araw na magkasama sila bilang magkaibigan, kundi dahil sa kabaitan at malasakit na ipinakita ni Jake sa kanya. Hindi siya nakaligtas sa mga simpleng gestures ni Jake na kahit hindi ito nagpapakita ng interes, laging nandyan siya kapag siya'y may problema o kapag kailangan niya ng tulong. At sa bawat pagkakataon na nag-uusap sila, hindi maiwasang magdulot ito ng mas malalim na damdamin kay Carla. Isang hapon habang sila ay nagkikita ni Jake sa isang coffee shop pagkatapos ng klase, hindi na natiis ni Carla ang nararamdaman. Sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan nila, sa lahat ng mga saloobin na tinatago niya, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magtago pa. Si Jake ay nakaupo sa kabilang mesa, nag-aalala sa mga bagay na kinakaharap ni Carla. Carla, okay ka lang ba? Parang matagal na kitang hindi nakikita na masaya. May nangyari ba? Si Carla ay tumingin kay Jake. Sa mga simpleng tanong na iyon, ramdam niya ang kabaitan ni Jake at tila umaabot pa ang malasakit nito sa kanya kaysa sa iba. Pinipigilan niyang hindi magtampo, ngunit hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman. Gusto niyang magsalita, gusto niyang malaman ni Jake ang mga bagay na matagal na niyang itinatagong lihim. Jake! Nagsimula si Carla, ang boses ay medyo mahina at may kasamang kaba. Gusto ko lang sanang maging tapat sa'yo. Nagulat si Jake nang makita niyang seryoso si Carla. Anong ibig mong sabihin? Suminghap si Carla at tumingin sa kanya ng diretso. Matagal ko nang nararamdaman ito, Jake, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Siguro dahil na rin sa kabaitan mo sa akin na laging nandyan kapag kailangan ko ng tulong. Siguro kaya ko nararamdaman ito. Gusto ko sanang malaman mo na may nararamdaman ako para sa'yo. Napalunok si Jake sa narinig. Hindi siya handa sa mga salitang binitiwan ni Carla at hindi niya alam kung anong magiging reaksyon. Carla, hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Ang sabi niya, ang tono ng boses ay naglalaman ng kalituhan at pag-aalala. Si Carla ay nagpatuloy, bagamat medyo nahihirapan. Alam ko na may nangyayari sa pagitan mo at ni Andrea. At hindi ko naman ninanais na masira pa ang pagkakaibigan natin, Jake. Ang gusto ko lang sanang malaman mo na matagal na at hindi ko kayang itago pa. Si Jake, na nagsimulang mag-isip, ay tinitingnan siya ng may kaunting kaba. Carla, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko tungkol dito, pero hindi ko rin kayang magbigay ng anumang mga pangako o kahit na anong mga inaasahan mo. Gusto ko lang sanang magpaliwanag na hindi ko intensyon na saktan ka. Si Carla, na may kirot na nararamdaman, ay ngumiti ng medyo pilit. Jake, hindi ko naman hinihiling na maging tayo agad. Alam ko naman ang mga nararamdaman mo para kay Andrea. Gusto ko lang na malaman mo na hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Gusto ko lang malaman mo na gusto na rin kita. Naramdaman ni Jake ang bigat ng mga salitang iyon at nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim. Alam niyang hindi ganoon kadali ang sitwasyon at baka kailangan niya ring magpaliwanag kay Carla kung ano ang nararamdaman niya. Carla, wika ni Jake, mahalaga ka sa akin bilang kaibigan at gusto ko sanang maging tapat din sa'yo. Sa ngayon, ang nararamdaman ko ay para kay Andrea, pero hindi ibig sabihin na wala kang halaga sa akin. Hindi ko kayang magbigay ng mas maraming sagot ngayon, pero sana magtulungan tayo na mapanatili pa rin ang pagkakaibigan natin. Tahimik si Carla at ramdam ni Jake ang sakit sa mata ng kaibigan, ngunit si Carla ay hindi nagalit. Nang magtama ang kanilang mata, nakaramdam siya ng isang maliit na pag-asa na hindi nila kailangang magtapos dito. Na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa para sa kanila bilang magkaibigan. Salamat, Jake, sagot ni Carla, ang boses ay malambot. Alam ko na hindi magiging madali at siguro kailangan ko lang maghilom, pero salamat sa pagiging tapat sa akin. Nang matapos ang pag-uusap nila, naghiwalay sila ng hindi nag-aaway. Si Carla ay naglakad papalayo, hindi buo ang puso, ngunit may isang pakiramdam na natutunan niyang tanggapin ang kanyang nararamdaman na hindi na maitatago. Si Jake naman, habang tinitingnan si Carla na palayo, ay nagsimulang mag-isip. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat ng nangyayari sa kanilang tatlo, ngunit natutunan niyang magpatawad, magbigay ng pag-asa, at maging tapat, hindi lang kay Carla, kundi sa kanyang sarili. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naglalakad si Andrea sa campus kasama ang ilang kaibigan. Nasa harap ng isang coffee shop, nakita nila si Carla na nakatayo sa tabi, mag-isa. Sa mga nakaraang linggo, napansin ni Andrea na medyo naging malayo si Carla at hindi na nila madalas pag-uusapan ang mga bagay tulad ng dati. Parang may tinatago si Carla at nag-aalala si Andrea. Carla! Tawag ni Andrea habang papalapit sila. Agad itong lumingon at pilit nang ngumiti, ngunit may bakas ng kaba sa mukha. Hi Andrea, sabi ni Carla. Ang boses ay medyo mahina at hindi na kasing saya ng dati. Tinanong ni Andrea ang kaibigan kung paano siya at kahit na sinubukan ni Carla na magpanggap na okay lang, hindi pa rin nakaligtas kay Andrea ang malalim na kalungkutan na nakita niya sa mga mata ni Carla. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya siyang kausapin si Carla ng masinsinan. Carla, may problema ba? Tanong ni Andrea. Alam ko, parang umiiwas ka sa akin lately. Kung may gusto kang sabihin, nandito ako para makinig. Nag-aatubili si Carla, ngunit napansin ni Andrea ang kakaibang tension sa katawan ng kaibigan. Naramdaman niyang may isang hindi nasabing bagay at hindi na niya kayang pigilan pa ang pag-aalala. Wala naman Andrea, sagot ni Carla, ngunit ang tono ng boses ay may halong pag-iwas. Wala lang, baka na-stress lang sa school. Ngunit, hindi nakaligtas kay Andrea ang hindi komportableng pakiramdam ni Carla. Alam niyang hindi ito ang buong katotohanan, kaya nagsalita siya ng mas seryoso. Carla, wika ni Andrea, alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo, di ba? Kung may kailangan ka, o kung may gustong mangyari na hindi mo kayang i-share, hindi ko ito ipagkakait. Lahat tayo may mga pinagdadaanan, pero magkakasama tayo sa huli. Tahimik na tumingin si Carla kay Andrea. May mga saloobin siyang matagal nang itinatago at sa pagkakataong ito, tila sumabog na ang lahat ng ito. Lumingon siya kay Andrea at umiling. Alam mo Andrea, hindi ko na kayang magtago pa. Umiwas siya ng tingin. May nararamdaman ako,
para kay Jake. Pagkabigla ang tumama kay Andrea nang marinig ang mga salitang iyon. Ha? Sabi ni Andrea hindi makapaniwala. May gusto ka kay Jake? Bumuntong hininga si Carla at nagkibit balikat. Oo, matagal na, Andrea. Hindi ko kayang ipaliwanag pero simula pa nung magka-close kami, nararamdaman ko na may ibang klase akong pakiramdam sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero ito na yung totoo. Naramdaman ni Andrea ang sakit sa puso habang naririnig ang mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na si Carla pala ay may nararamdaman kay Jake. Si Carla, na matagal ng pinakamalapit na kaibigan, ay may lihim na pagmamahal kay Jake, ang kasintahan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Andrea. Ang boses ay may halong kalungkutan at kalituhan. Bakit hindi mo ako sinabihan? Tumigil si Carla at tumingin kay Andrea. Dahil ayokong masaktan ka, Andrea. Alam ko na may relasyon kayo ni Jake at hindi ko gusto magdulot ng gulo. Kaya pinili kong itago na lang pero nahirapan na ako. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman, lalo na ngayon na alam kong wala nang pagbabago sa nararamdaman ko. Si Andrea ay nakatayo lang, hindi alam kung anong mararamdaman. Ang mga saloobin ay magulo, at parang may isang bahagi ng puso niyang bumigat sa narinig. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ang hindi inaasahang pag-amin ni Carla na may nararamdaman siya kay Jake at ang bigat na dulot nito sa kanilang pagkakaibigan. Carla, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ani Andrea, na medyo nababahala. Sobrang laking gulo nito pero sana hindi mo ako sisihin. Huwag mong isipin na ikaw ang dahilan, Andrea. Alam ko na hindi mo kasalanan ang lahat ng to, sagot ni Carla at ngumiti ng malungkot. Alam ko na hindi ko siya kayang ipaglaban. Mahal na mahal ko siya bilang kaibigan at sana maging okay lang ako sa iyo. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan at habang nag-uusap sila, napansin ni Andrea na ang lahat ng ito ay hindi simple. Hindi siya galit kay Carla, ngunit nahirapan siya sa sitwasyon. Masakit tanggapin na may lihim na nararamdaman si Carla na hindi niya kailanman inaasahan. Ang tanging hangad ni Andrea ngayon ay makayanan nilang dalawa ang lahat ng ito at mapanatili ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng lahat ng magulo at komplikadong damdamin. Sana magkakaayos pa tayo, Carla, ang huling sinabi ni Andrea habang tinitingnan ng kaibigan. Mahalaga ka sa akin, hindi ko kayang mawala ka. Si Carla ay nagbigay ng isang mahina pero matamis na ngiti. Sana nga, Andrea, sana nga. Matapos ang magulong araw na iyon, kung saan nagkaaminan sina Carla at Andrea tungkol sa nararamdaman ni Carla para kay Jake, kinabukasan na pagdesisyonan nilang magtagpo at mag-usap silang tatlo. Si Jake, na nararamdaman ang tensyon at kalituhan sa pagitan nila, ay nais ding makipag-usap at linawin ang lahat. Ang tatlong magkakaibigan ay maghaharap-harap sa isang lugar na tahimik na parke sa gilid ng campus. Habang naglalakad papunta sa parke, naisip ni Andrea kung anong magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Nakaramdam siya ng konting kaba, ngunit alam niyang kailangan nilang mag-usap ng tapat. Si Carla naman ay naglakad ng kaunti ng malayo, para bang nag-aalangan pa kung anong magiging papel niya sa usapan. Nang dumating sila sa parke, nagkita-kita sila sa ilalim ng isang puno. Si Jake ay unang nagsalita. Ang tono ng boses ay malumanay, tila nag-aalala. Carla, Andrea, gusto ko lang sanang magpasalamat sa inyo. Alam ko na hindi madali ang lahat ng ito at hindi ko alam kung paano natin i-handle ang lahat ng nararamdaman natin pero kailangan nating mag-usap. Si Carla ay tinitigan lang si Jake at bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Andrea. Jake, Carla, hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa atin ngayon. Pero alam ko, importante na magkausap tayo at magpatawaran kung kinakailangan. Si Carla, na matagal ng tahimik, ay tumingin kay Andrea. Hindi ko kayang itago pa, Andrea. Gusto ko lang malaman mong naiintindihan ko na ang lahat. Alam ko na hindi ko kayang baguhin ang nararamdaman ko, pero natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari. Nagulat si Andrea sa sinabi ni Carla. Ibig sabihin, okay na tayo? Si Carla ay tumango at nagbigay ng isang malungkot na ngiti. Oo, Andrea, hindi ko na kailangang na maging kami ni Jake. Naintindihan ko na may mas malalim na connection kayo at hindi ko na kayang maging hadlang doon kaya gusto ko na itong tapusin.
Si Jake ay nakatingin kay Carla at naramdaman niyang maluwag ang pakiramdam dahil sa pagkakaroon ng paglilinaw. Carla, hindi ko rin kayang saktan ka. Hindi ko rin alam kung paano ako makakatulong sa'yo para makapag-move on. Pero mahalaga ka pa rin sa amin. Huwag mong isipin na dahil hindi ka namin kayang mahalin bilang kaibigan. Napansin ni Andrea ang kalungkutan sa mga mata ni Carla, ngunit nakaramdam siya ng konting ginhawa sa mga salitang iyon. Carla, alam kong hindi madali pero kung magtutulungan tayo, sigurado akong magiging okay din ang lahat. Si Carla ay humugot ng malalim na hininga at ngumiti ng malumanay. Salamat Andrea, salamat din Jake. Natutunan ko na ang pinakamahalaga ay hindi lang ang makuha ang nararamdaman ko, kundi ang maayos ang lahat sa pagitan natin. Gusto kong mag-move on na rin at magpatuloy sa buhay ko nang walang mga alalahanin sa puso ko. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan at ang hangin ay tahimik lamang. Si Jake na nakakaramdam ng pasasalamat kay Carla ay nagsalita muli. Carla, salamat sa pag-unawa. Ang pinakamahalaga sa amin ni Andrea ay hindi mawala ang pagkakaibigan natin. Kaya sana maging okay ka sa lahat ng ito at huwag mong kalimutang nandyan kami para sa'yo. Si Carla ay tumango at kahit may konting sakit pa sa puso, naramdaman niya ang unti-unting paghilom. Alam ko na hindi madali, pero siguro nga, ito na ang tamang panahon para mag-let go. Salamat Jake. Salamat din Andrea. Sa mga salitang iyon, isang magaan na pakiramdam ang pumasok sa puso ni Carla. Hindi niya na kailangang magpanggap at wala ng sekreto. Natutunan niyang tanggapin na hindi lahat ng nararamdaman ay magiging reality, pero ang pinakamahalaga ay hindi mawalan ng malasakit sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. At sa pagtatapos ng kanilang usapan, si Andrea at si Carla ay nagyakapan at si Jake ay tumabi sa kanila. Ang mga salobin nila ay unti-unting nagkaroon ng kalinawan. Napagtanto nila na kahit mahirap kung magtutulungan silang tatlo, malalagpasan nila ang lahat ng ito. Matapos ang mga linggong puno ng pagninilay at paghihilom, nagsimula ng makakita ng liwanag si Carla sa kabila ng mga nangyari. Hindi na siya nagmamadali sa buhay at mas pinili niyang mag-focus sa sarili. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang mga pagkatalo at masaktan at mula doon, muling natutunan niyang magtiwala sa sarili. Isang araw, habang siya ay naglalakad papunta sa library, may isang lalaking hindi niya inaasahan na lumapit sa kanya. Si Ethan, isang bagong estudyante sa kanilang klase, ay matagal nang nagpapakita ng interes kay Carla. Isang tahimik na tao pero may mga pagkakataon na hindi maiwasang nagtangkang makipag-usap ni Ethan sa kanya. Hi Carla, bati ni Ethan, ang mga mata ay matamis. Kumusta ka na? Gusto ko lang sanang makipag-usap kung may oras ka. Si Carla ay nagulat nang marinig ang pangalan niya. Oh, hi Ethan. Sige walang problema, may oras naman ako. Naglakad silang dalawa papunta sa isang bench na malapit sa garden ng campus. Habang nag-uusap, napansin ni Carla ang kabaitan ni Ethan, ang mga simpleng tanong tungkol sa kalagayan niya at kung anong mga bagay ang nagpapasaya sa kanya. Hindi gaya ng ibang mga lalaki na alam niyang may gusto lang sa kanya, si Ethan ay hindi nagmamadali at palaging handang makinig. Alam mo Carla, wika ni Ethan, matagal na kitang napapansin, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo, pero sa totoo lang, gusto ko sanang maging mas malapit sa'yo. Hindi ko din alam kung paano mo ito tatanggapin, pero gusto ko sanang malaman mo na may nararamdaman ako sa'yo. Nag-isip saglit si Carla. Si Ethan ay hindi katulad ng ibang mga lalaki na nagpapakita ng interes para sa kanya. Walang kalat sa mga salita at kilos at hindi niya naramdaman ang pressure na karaniwan niyang nararamdaman sa ibang mga manliligaw. Ethan, sagot ni Carla. Tumingin siya sa kanya at nagsimula na ring makaramdam ng isang maliit na init sa puso. Sa totoo lang, matagal ko nang tinanggap na hindi ko kayang pagmulan ng mga hindi makakamtan na pag-asa. Gusto ko sanang magpatawad at mag-move on, kaya't sa mga pagkakataong ito, hindi ko pa alam kung anong magiging epekto nito sa akin, pero gusto ko rin sanang makilala ka pa. Hindi ako nagmamadali, Carla. Alam ko na hindi ito ang tamang panahon para ipilit ang mga bagay, pero sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko minamadali ang anumang bagay. Gusto ko lang sanang mapasaya ka. Sagot ni Ethan, na may ngiti sa labi at sinseridad sa mata. Sa mga salitang iyon, si Carla ay nakaramdam ng isang bagong liwanag sa kanyang puso.
Hindi siya nagmadali at pinili niyang magbigay ng pagkakataon sa isang bagay na hindi niya inisip na mangyayari. Ang mga galak at sakit ng nakaraan ay hindi na siya pinipigilan upang tanggapin ang isang bagong simula. Nasa isang tahimik na gabi, ilang linggo mula nang unang mag-usap si Carla at Ethan, natutunan niyang magbukas ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa bawat sandali na magkasama sila at sa wakas, natutunan niyang magtiwala ulit sa pag-ibig, hindi sa mga pagnanasa, kundi sa mga simpleng pagkilos na puno ng malasakit at tunay na kabutihan. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa paligid ng campus, naghahanap si Ethan ng pagkakataon upang tanungin si Carla. Carla, kung okay lang sa'yo, gusto ko sanang maging tayo. Hindi ko gustong magmadali, pero sana handa ka na sa pagkakataong ito. Tumingin si Carla kay Ethan at nakaramdam siya ng kaligayahan na hindi pa niya naranasan noon. Ethan, hindi ko alam kung anong hinaharap, pero gusto ko rin sanang magbigay ng pagkakataon. Hindi ko na kayang itago pa. Oo, gusto ko ring maging tayo. Dahil dito, naging magkasintahan sina Carla at Ethan. Hindi ito mabilis at hindi rin ito perpekto. Pero sa bawat hakbang na magkasama silang dumaan, natutunan ni Carla na magsimula muli. Si Carla ay hindi na muling tiningnan ang nakaraan bilang pagkatalo. Sa halip, tiningnan niya ito bilang mga aral na nagbigay sa kanya ng lakas upang tanggapin ang pag-ibig at higit sa lahat, tanggapin ang sarili. Minsan ang mga bagay na inaasahan mong mahirap at magulo ay nagiging magaan sa tamang panahon at si Carla ay natutunan niyang yakapin ang bagong pag-ibig na unti-unting pumapawi sa mga sugat ng nakaraan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, natutunan ni Carla, Andrea at Jake na kahit gaano kasalimot ang buhay, may mga pagkakataon pa rin ng pag-asa, paghilom at tunay na kaligayahan. Sa bawat hakbang na pinili nilang magsimula muli, natutunan nilang magpatawad, magbigay ng espasyo sa isa't isa, at mas mahalin ang kanilang mga sarili. Si Carla, na ngayon ay magkasama na kay Ethan, ay unti-unting nakahanap ng kaligayahan at kapanatagan. Hindi na siya nagmamadali, at sa bawat araw, natutunan niyang tanggapin ang mga pagbabago ang bawat pagkakataon na kasama si Ethan. Si Ethan, na may kabutihang loob at hindi nagsasawa sa pagpapakita ng malasakit, ay naging katuwang ni Carla sa pagtahak sa bagong simula ng kanyang buhay. Si Andrea naman, na masaya at kontento sa relasyon nila ni Jake, ay hindi rin natatapos ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng kaligayahan. Ang mga pagsubok at selos na naramdaman noong mga nakaraang buwan ay tila nagbago at natutunan niyang magtiwala ng buo kay Jake sa kabila ng lahat ng nangyari. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan na puno ng pag-unawa at respeto sa isa't isa. Si Jake, na ngayon ay mas matured at mas handang harapin ang anumang hamon sa kanilang relasyon, ay patuloy na naging matatag na partner kay Andrea. Wala nang mga lihim na nagtatago at walang bagay na nagpapabigat sa kanilang relasyon. Sa halip, puno sila ng tiwala at malasakit para sa isa't isa. Isang hapon, nagkasama silang apat sa isang park, ang kanilang paboritong lugar para mag-bonding. Habang magaan ang hangin at ang araw ay sumisilip sa mga ulap, nakaupo sila sa isang malaking puno at nagsisimula ng mag-usap. Ang saya ko na magkasama tayong lahat, sabi ni Andrea, ang mata ay punong-puno ng kaligayahan. Tulad ng dati, ang lahat ng ito ay tila mahirap, pero ang importante, nandyan tayo para sa isa't isa. Si Carla, habang nakangiti at hawak ang kamay ni Ethan, ay nagsalita, "Oo nga, hindi ko inaasahan na darating ang mga ganitong araw, pero nandyan kayo para tulungan akong maghilom at magsimula muli. Salamat sa inyo." Si Jake, na nakatingin kay Andrea, ay huminga ng malalim at nagpasalamat din. Minsan ang buhay ay puno ng pagsubok, pero ang mga tunay na kaibigan at mga taong nagmamahal sa atin, sila ang nagpapalakas sa atin. At ako, Andrea, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang sa pag-aalaga, kundi sa pagtanggap sa isa't isa, sa mga kahinaan at kalakasan. Si Ethan, na nakatingin kay Carla ng may pagmamahal, ay ngumiti. Ang dami niyong pinagdaanan pero ang mahalaga, nakapagpatuloy kayo.
Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mga kaibigan. Lahat sila ay nagingitian at nagsalita ng magkasabay. Tama, wala nang mas mahalaga pa sa pagiging buo at masaya sa isa't isa. Sa mga salitang iyon, parang nagkaroon ng kasunduan ang bawat isa. Alam nilang hindi magiging madali ang buhay, pero ang mga bagay na mahalaga ay hindi nakakamtan sa isang iglap. Ito ay bunga ng mga pagsubok, pag-unawa, at higit sa lahat, pagmamahal sa isa't isa. Ang pagkakaibigan nila, bagamat dumaan sa matinding pagsubok, ay nahanap pa rin ang kanyang paghilom. Nasa kanilang puso na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagkakaroon ng mga tao sa paligid na handang magpatawad, magsakripisyo, at magbigay ng pag-ibig. Ang apat ay masaya, hindi lang dahil sa kanilang mga relasyon, kundi dahil sa natutunan nilang tanggapin ang bawat isa sa kanilang pagiging buo at totoo. Si Carla at Ethan, si Andrea at Jake ay natutunan nilang pareho ang mahalaga sa buhay. Ang hindi magtakda ng mga expectations, kundi magbigay at tanggapin ng tapat sa lahat ng aspeto ng buhay. At sa pagtatapos ng araw na iyon, habang sila ay nagsasamahan sa kanilang mga pag-uusap at tawanan, napagtanto nila na sa bawat hirap at saya, mas pinipili nilang magsama at magsimula muli na magkasama.